Isang buwan na rin sa bukid ni Luis si Sandra, pinanindigan niya ang pagiging yaya ni Leonardo. Medyo mahirap plano ng mga naunang linggo niya pero di naman siya nito pinapabayaan. Lagi itong nakalalay para tulungan siya at tinupad din ito ang pangakong protektahan ng dalaga. Palagi siya nitong pinagtatanggol sa ibang pliyado at kesa nagsasabing hindi raw siya nababagay sa lugar na yon, na di raw siya tatagal at magre-resign na sa trabaho. Kung tutuusin, di naman niya kailangan ng protektor para ipagtanggol ang sarili. Ngunit simula na magkaayos sila ni Leonardo at tumatak na sa isip niya ang pangako nitong yon, di na gaano nakikipagtalo si Sandra, lalo na sa mga kapwa niya empleyado. Bukod sa ayaw niyang malagay sa alanganin ng posisyon ng binata, na-realize din niya na kailangan niya magpakabait kahit papano para tumagal siya ron ng 1 taon. Ang totoo niyan, isa yon sa mga tinuro sa kanya ni Leonardo, ang matuto siyang makisama at magkontrol ng emosyon kapag nasa trabaho. Inaamin ni Sandra na nahihirapan pa siyang mag-adjust, lalo't ang tagal ng panahong never siyang nagpakabait sa ibang tao, pero kinakain niya yon alang-alang sa goal niya at syempre para kay Leonardo. Aminin man niya o hindi sa kanyang sarili kahit wala nang intimate na nangyari sa kanila simula noon at parang kaibigan lang ang turing nito sa kanya sa bawat araw na dumaraan at magkasama silang dalawa, lalo pang lumalalim ang lihim na paghanga ni Sandra para sa boss niya. Good morning, Sir Leo. Masiglang bati ni Sandra sa binata nang lumabas to ng silid at tadatnan siya nito sa kusina naghahanda ng kanilang almusal. Magkasama na nga pala silang natutulog sa silid nito. Tag-ulan na kasi at malamig na sa labas. Di kaya ng konsensya niyang nakikita ang amon nilalamig sa sala habang siya'y masarap ang tulog sa sariling kwarto nito. Kaya siya nagpresentang magsama na sila doon. Gayunman di pa rin sila magkatabi. Siya ang nasa kama habang naglalatag to ng kutson sa sahig. Simula noon mas naging mapayapa ang bawat gabi ni Sandra at naging maaliwalas ang umaga niya tuwing gigising siyang mukha agad ni Leonardo ang bumubungad sa kanya. Naglakad to papalapit sa kanya habang may nakasukbit ng tuwalya sa balikat nito. Bakit mo naman ako tinatawag na Sir Leo? Ilang beses ko bang sinabi sa iyo na wag mo na akong tawagin ganon kapag nandito tayo sa bahay o kaya kapag tayong dalawa lang magkasama? Reklamo nito at sinuklay ng mga daliri ang napakaitim at malambok na buhok kaya't muntik na niyang matulala si Sandra. Dahil tapos oras ng trabaho masakin. Umiling ang dalaga. Hindi nga pwede. Ganon din naman ang ibang mga empleyado mo rito ah. Ano na lang sasabihin nila kapag narinig nila ako? Iniisip nila na bias ka at mas pinapaboran mo ko? Nagtaka siya na ikangiti lang nito ang litanya niyang iyon. At ano ang nakakatawa sa sinabi ko? Reklamo niya namang nakasimangot. Masaya lang akong makita na sa isang buwan mo rito sa farm bilang empleyado, ang laki na ng pinagbago mo. Komento ni Leonardo na nagpakaseryoso ng mukha, titig na titig sa kanya. Hindi na ako magtataka kung magagawa mo nga ang goal mo, na magtagal ka rito ng 1 year at uwi ka sa poder ng daddy mo na may maipagmamalaki ka na. Though, wala ka naman talagang dapat patunayan pa sa kanya. The moment na malampasan mo noon ang pambubuli sa'yo sa Italy, for me, you are strong enough. Kung iba yun, baka wala na sila ngayon. Nararamdaman ni Sandra ang pag-iinit ng bawat sulok ng kanyang mga mata hanggang sa hindi na naman niya napigilan ang pagpatak ng kanyang mga luha dahil sobra siyang na-touch sa mga sinabi ng boss niya. What the? Hey, Cassandra! Nag-aalalang bulalas ni Leonardo bago ito umikot sa kabilang side ng mesa para mas mapalapit sa kanya. May nasabi ba akong mali? I hate you. Ang aga-aga pero pinapaiyak mo ko? Naiinis na tinampal niya to sa balikat at saka marahang tinulak ng amang yayakapin siya. Bitawan mo ako kung ayaw mong sapakin kita dyan. Hanggang ngayon talaga hindi pa rin siya sanay na may nakakakita sa kanya na umiiyak. Isa yon sa mga nakagawian niyang mahirap ng baguhin, agad-agad. Lalong naguluhan ang mukha ni Leonardo nang tumingin sa kanya. I'm sorry. Kahit di ko alam kung bakit ka naiyak sa sinabi ko. Hindi mo alam. Seriously? She glared at him. Binanggit mo na naman sa akin si Daddy kahit alam mong ayoko marinig siya. Paano kung hindi iiyak sa inis? Pagsasinungaling ni Sandra. Di pa rin niya kayang aminin dito sa mga simpleng salita at kilos lang nito. Lumalambot ang matigas niyang puso. Maliwalas ang mukha ni Leonardo nang pinakatitigan siya nito. God, akala ko naman kung ano na. Napangito siya kaya hindi niya na napigilang mapatitig dito. How cute was that? Next time, huwag ka nang umiyak ng ganon-ganon, okay? Hindi na tatagal. Akala mo gusto mo ring umiiyak ako? Nagtatakang humalukip-kip ang dalaga.
Curious lang, bakit ba ayaw mo ring nakikitang umiiyak ako? Naawa ka sa akin, no? Naalala ko kasi sa yung kapatid ko. Napakababaw lang din ng luha noon. Di umimik si Sandra. Di niya alam kung bakit may nararamdaman siyang pagkadisgusto dahil sa pagkukumpara ni Leonardo sa kapatid nito. Tuloy siyang napasimangot na binalikan ng mga pagkain inihahain niya sa lamesa. Alam mo na ayaw kong ikinukumpara sa iba. Tapos sa kapatid mo pa? Sinasabi mo ba sa kanya na kaya ka biglang bumait sa akin dahil parang kapatid na rin ang tingin mo sa akin? Hanggang sa isip lamang naman yun ni Sandra. Di naman niya yun kayang sabihin kay Leonardo at sigurado mabibigyan ito yon ng ibang meaning. Dahil walang kang katulad, ngumisi ang binata bago nito iniagaw sa kamay niya ang mga kutsara at tinidor para tulungan siya sa paghahanda. Iba ka naman talaga sa lahat ng babae at ganun din ang kapatid kong yon. You're both beautiful in your own way. Ang pagkakatulad nilang pareho kayong sinadya nitong bitin ang sinasabi nang mapansing nakuha nitong atensyon ni Sandra na lalo niyang kinainis. Parehong? Ngunit lalong nairita ang dalaga nang sa halip sagutin ito ay mataman lang siyang tinitigan ni Leonardo. Let's eat? Mukhang masarap tong sinangag mo ngayon pati tong hotdog at longganisa mo. Wala ko naamoy na sunog. Bigla ay pag-iiba nito ng usapan, saka siya pinaginan ng upuan at pinaupo muna to bago umupo sa katapat na sila ni Sandra. Nawala ang inis si Sandra sa papuri na yon ng binata. Totoo naman talaga na mas okay ng luto niya ngayon kesa kahapon, lalo na ng mga naunang subok niya na magluto gamit ang ordinaryong lutoan nito. Natuto naman siyang magluto nung nasa Italy pa siya, pero kakaiba lang tong lutoan ni Leonardo at nahihirapan siyang kontrolin ng apoy dahil natatakot siya na baka biglang sumiklab. Thanks, but I'm not sure kung magagawa ko ulit to bukas. Napapakamot sa ulo niya ang dalaga. Nakachamba lang ako today, kaya makakakain ka na ng maayos? Okay lang yun, di naman ako maarte sa pagkain. Tinaas-taasan siya nito ng kilay habang nilalagyan siya ng kanin sa pinggan. Pero di mo naman kasi kailangan magluto. Di na to parte ng trabaho mo. Anong hindi? I am your yaya, right? Kaswal na tumusok siya ng hotdog sa tinidor at nilipat naman yon sa pinggan ng binata. Pati ang baso nito ay sinalinan din siya ng juice. Hindi alam ng dalaga kung masyado lang ba niyang isinasa puso ang pagiging yaya nito o nahawa na siya sa pagiging sweet, maasikaso at maalaga ni Leonardo kaya ibinalik niya yon dito. At saka, it is my way of pasasalamat na rin kasi libre mo akong pinatitira dito. Don't worry. Kapag sumahod na ako, lilipat na lang ako sa hotel para di na ako makaistorbo pa sa'yo rito. Gumuhit ang pagtutol sa gwapong mukha ng binata dahil sa tinuran niya. At kailan mo pa naisipan yan? Hindi ko ba sinabi sa'yo nakakaistorbo ka rito sa bahay? May himig paghihinampo na wika nito. She shrugged her shoulders. Mali ko ba na baka gusto mong mag-uwi rito ng babae, pero di mo magawa kasi nandito ako at nahiya ka sa akin. Ang sabi mo nga sa akin noon, active ang sex life mo, pero napansin ko mula nang dumating ako rito, wala naman ako nakikitang babaeng kasama mo. Maliban kay Mary Rose noon na lumabas galing dito, pero pinapatunayan kong hindi mo naging babae. Kitang-kita ni Sandra kung paanong pinamulahan ng mukha si Leonardo. Gusto mo ba talagang makita na may kasama akong babae dito sa farm? Why not? Normal lang yun sa mga lalaki, hindi ba? Mabilis sa sagot ng dalaga, but deep inside, bigla siyang nataranta. What if totohanin nito yon? Okay lang ba talaga sa kanya na makita tong may ibang babae ang kasama at hindi siya? At bakit hindi? Sabi naman ng other self niya, huwag kang mag-alala. Busy pa lang yon sa pagtutraining sa'yo at sa pag-aasikaso ng mga paparating na OJT. Natigilan sa aktong pagsubo ng kanin si Sandra na makita niya ang pagtiimbagang ni Leonardo bago ito yumuko. Pero kapag kaya na ulit ng schedule ko, magugulat ka lang sa mga makikita mo sa office ko, pati na rin dito sa bahay. Bigla yata siyang nahirapan sa pagnunok ng pagkain para kasing may bumara sa lalamunan niya. Medyo kumirot din ang dibdib niya. Sa ideyang sa mga susunod na araw ay iba't ibang babae nang makakasama ng boss niya at hindi na nga lamang siya. Gusto mo pa ba ng kanin? Meron pa doon sa kawali. Matamlay na alok niya kay Leonardo. Bigla siyang nawala ng ganang kumain kahit ilang kutsara lang ng sinangag at isang hotdog lang ang nakain niya. Tumayo siya takmang ipagsasandok pa ang binata nang pigilan siya nito sa pulsuhan. Di niya maiwasang mapatitig dito nang maramdaman niya ang pagsalimbayan ng tibok ng puso niya na magkasalubong ang mga mata nila.
Siya ang unang di nakatagal kaya't nag-iwas siya ng tingin. Kumain ka pa. Alam kong hindi ka pa busog. Seryosong utos ito sa kanya at saka inginuso ang upuan niya para pabalikin siya sa harap ng pagkain. Marami tayong haharapin ng mga bisita mamaya sa farm. Kailangan mong kumain ng marami para may lakas ka. Pero busog na talaga ako pagsisinungaling niya. Di niya na talaga kayang kumain at lumunok pagkatapos ng mga sinabi ng boss niya. Parang bigla yatang sumama ang pakiramdam niya na kahit siya man di maintindihan ang sarili. Sa kabila ng pagpipilit sa kanya ni Leonardo na kumain pa siya ay nanindigan talaga si Sandra. Pinagsandok lang niya ito ng fried rice, ngunit nang tumayo siya sa tabi nito para ilapag ang bowl na may kanin, bigla na lang nitong hinila ang kamay niya at napaupo siya sa kandungan nito. Nagpumiglas ang dalaga, pero agad na pumulupot sa bewang ang matibay nitong braso para hindi siya makawala. Ano ba? She hissed. Bitawan mo nga ako? Pilit na binakla si Sandra ang braso ng binata na nakayupo sa bewang niya, ngunit lalo pang humigpit ang pagkakayakap nito. No, dito ka lang at sasabayin mo ako sa pagkain. Ayoko na sa trabaho ko pa mag-collapse mamaya dahil sa gutom, giit nito. Huwag kang ang OA. I am not. Ayoko lang magtrabaho ng distracted kapag alam kong nagugutom ang personal assistant ko. Napakislot si Sandra nang tila may naramdaman siya, malambot na bagay na dumampi sa batok niya. Dahil hindi naman niya yun nakita kaya hindi siya sigurado kung may mga labi ba yun ni Leonardo o ano. Kasi bakit naman siya hinalikan ng boss niya, hindi ba? Pakawalan mo na lang ako, babalik na ako sa chair ko. Maya-maya ay suhestyon ng dalaga matapos niyang hindi makatagal sa posisyon nilang iyon. Ilang na ilang siyang nakayakap sa kanya si Leonardo habang naglalagay ito ng pagkain sa pinggan. Tatayo na sana si Sandra pero pinabalik lamang siya nito sa pagkakaupo sa kandungan nito. Pinalo pa nito ang hita niya para bang nakukulitan na sa kanya. Be still, susubuan na kita. Ayoko. Pakikipagmatigasan ni Sandra nang ilapit itong kutsara sa bibig niya na may lamang kanin at longganisa. Kaya ko namang kumain mag-isa? Tumingala si Leonardo at tiningnan siya na may pagbabanta sa mga mata. Kakain ka ba? O ang mga labi mong kakainin ko? Umawa ang kanyang bibig bago siya napanunok ng laway nang maramdaman niyang parang nanuyo ang lalamunan niya. Umirap muna si Sandra bago niya tinanggap ang pagkaing sinubo ng binata sa kanya. Ngunit hindi niya inaasahan nang magsubo rin to ng pagkain gamit ang kutsarang kagagaling lamang din sa loob ng bibig niya. Para na nga rin tong kinain ng mga labi niya. Ang bango talaga. Kapag kway komento ni Leonardo habang nakayaka pa rin sa kanya, natakot na aalis si Sandra sa kandungan nito. Siyempre, nilagyan ko ng maraming bawang yan. Maagap na sagot ng dalaga sa pag-aakala na ang sinangag niya ang tinutukoy nito. At saka naramdaman ang pagdikit ng ilong nito sa batok niya. Maagang nagising si Leonardo nung araw na iyon. Mas maaga kaysa sa nakasanayan niya. Ngayon kasi ang dating ng dating mga estudyante mula sa Maynila na mag-on-the-job training sa bukid ni Luis. Gusto ng binata siya ang personal na mag-welcome sa mga ito kaya't nag-effort talaga siya na gumising ng maaga. Pagkadilat pa lang ng mga mata ay sumulyap na siya sa orasan. Mag-aalas 4 pa lamang ng umaga, saka siya tumayo at naligpit ang kutson na nakalatag sa sahig kung saan siya natutulog. Tapos na ang magtupi ng kumot si Leonardo at mag-ayos na lang sana ng mga unan nang mapasilap siya sa kanyang kama. Mula roon nakikita niya si Sandra, mahimbing na natutulog. Nakatihaya to nung una pero bigla na lang tong gumalaw at tumarap sa kinaroroonan niya. Sa halip ituloy ang pagliligpit, dahan-dahan itong gumalaw at umupo sa gilid ng kama ni Leonardo. Balak lang sana niyang ayusin ang magulong buhok ni Sandra na tumatakip sa mukha nito. But as he stared at her, his hands started to caress her pretty face with their fingertips. Puno yun ng ingat para hindi niya ito magising. Ano kayang gagawin mo kapag nalaman mo ang totoo? Alam niya na naging unfair siya kay Sandra dahil sa paglilihim niya sa tunay niyang pagkatao. Siguradong magagalit to sa kanya kapag natuklasan ang buong katotohanan at handa naman ang binatang harapin ang consequences balang araw. Sa ngayon, wala siyang ibang choice maliban na lang sa maging unfair. Napasubo na siya kaya paninindiganan niya. He took a deep breath before pressing his lips on Sandra's forehead. Pagkatapos saka siya dahan-dahang tumayo at umalis sa gilid ng kama.
Inayos pa niyang kumot ito para takpan ang magagandang legs nito bago tuluyang lumabas. Nagluto muna ng almusal nila si Leonardo kahit pa ikakatampo na naman yun ni Sandra. Gusto kasi ng dalaga na itong magluto ng pagkain nila kahit halata namang nahihirapan to. Na ikinatutuwa naman niya. Nitong nakaraang buwan, simula na magkaayos sila ni Sandra, nasasanay siyang kumain na may kasama pag nasa kubo siya. Dati kaya gusto ni Leonardo manatili sa bahay na yon dahil gusto niya mapag-isa. Pero mas na-appreciate pa niya ang kubo. Ngayon na may kausap at kasama na siya. 3 taon din kasing wala siyang ibang kasama sa hapagkainan, kundi siya at ang sarili niya. Pagkatapos magluto, kumain na rin si Leonardo at hinugasan pa rin niya ang kanilang pinagkainan. Parang wala nang gaanong gagawin ng dalaga pagkagising nito. Nakalimutan niya kasing sabihin dito kagabi na mauuna siyang papasok ngayong araw kaya't mag-iiwan na lang siya ng note mamaya. Nang malinis na sa kusina, naligo na rin si Leonardo. Tulog na tulog pa rin ang dalaga nang pumasok siya sa silid para magbihes. Kaya, hindi na siya lumabas para magbihes katulad na nakagawian na niya kapag nandito sa loob si Sandra. Binilisan lang niya ang bawat kilos at baka biglang magising na lamang ito. Pagkatapos na magwisik ng mamahaling pabango, ay nagsuot muna siya ng kapirasong papel bago umalis. Good morning! Nauna na akong pumasok para i-welcome ang mga OJT. Huwag ka nang sumunod sa field at namulan. Just wait for me sa office. But before that, don't forget to eat your breakfast. Nagutom na ako kaya nagluto na ako. Napangiti si Leonardo sa huling mensahe niya. Kailangan niya magsinungaling dahil sigurado pagkagalitan siya nito kapag nakitang nagluto na siya. Ingat sa pagpasok. Iyon lang ang sinulat niya sa hulihan ng note bago niya yon inilapag sa side table. Sa tabi ng hairbrush ni Sandra para agad nitong makita iyon. Ngunit bago umalis, sinalikan niya ulit sa noo ang dalaga na wala pa rin kamalay-malay. Nasa loob ng sasakyan si Leonardo at paalis na sana na makareceive siya ng text. Nasa po niya ang noo na mabasa yon. Agad niyang tinawagan ng numero. I'm sorry, I forgot. Mapapabili na lang ako sa sekretarya ko. Pakisend sa akin lahat ng mga kailangan niya sa 3rd birthday niya para maipabili ko na rin. Yun lang at nagpaalam na si Leonardo sa kausap niya mula sa kabilang linya. Ilang segundong lumipas at nakatanggap siya ng text message mula kay Mary Rose. Ayon dito, on the way na raw ang mga hinihintay nila. Ilang minuto na lang daw at papasok na sa farm ang mga yon. Walang sinayang na sandali ang binata at mabilis pinatakbo ang sasakyan. Pagdating niya sa parking lot na malapit sa entrance, nakita niya si Mary Rose. Naghihintay na rin sa pagdating niya. Kasamang ilang staff ng farm na makakasama nila sa pag-welcome. Ilang minuto pang lumipas at 3 bus na ang pumasok sa loob. Nasa 90 na ang mga estudyante at 6 na professor ang inestima ni Leonardo. He was occupied the whole day. He was so busy. Pero sa kabila nun, pinaalis pa rin niya si Mary Rose at pinapupunta sa mall para mamili ng mga gamit pambata. Mas mahalaga mga yon kaysa anumang trabaho niya dito sa farm. Sa office ko na ho dadalhin ng mga mabibili ko mamaya, Sir Leo? Tanong ni Mary Rose bago to umalis. Alam ni Leonardo nagtataka ng sekretary niya kung para kanino ang mga gamit pambata na madalas niyang pinapabili dito at ramdam niyang parang gusto na nitong magtanong pero nahihiya lang mag-usisa sa kanya bilang boss nito. Yes please? Tumangulang ang binata at saka nauna nang umalis para balikan ng mga professor na kausap niya kanina. Kanina pa inip na inip si Sandra sa opisina ni Leonardo dahil mag-isa lang siya. Tapos na siyang maglinis at magligpit doon pero hindi pa rin to bumabalik. Pati si Mary Rose at alam niya kung bakit. Narinig niya ang ibang empleyado nang kumain siya sa resto kanina. Sobrang busy nga raw ng ni Leonardo sa pag-iintindi sa mga bagong dating na OJT. Susunod nga sana si Sandra dahil kasama rin sa trabaho niyang samahan ito sa lahat ng oras kapag oras ng duty niya. Kung di lang niya nalaman na kasama sa mga professor rin ang dating professor niya. Kaya nga maghapon din siyang nakulong sa opisina ni Leonardo. Kahit bagot na siya sa takot na baka makita sila ng professor na yon. Inabala ni Sandra ang sarili sa pagbabasa ng magazine nang dumating si Mary Rose na halos hindi magkanda o gaga sa dami ng paper bags na dinala nito sa loob ng opisina ng boss nila. Pero sa halip tulungan ay tiningnan lang niya to saglit tsaka bumalik sa printing pagkakahiga sa sofa na parang nasa bahay lang at saka tinloy ang pagbabasa ng magazine.
Kahit napatunayan na ng dalaga na wala talagang namamagitan kay Leonardo at sa sekretary nito, hindi pa rin mawawala ang pagkainis niya kay Mary Rose na hindi niya alam kung bakit. Lalo na sa tuwing lumalapit at nakikipag-usap to sa boss nila. Kung tutuusin nga, dapat makipag-close siya sa babae dahil silang dalawa ang parating magkasama. Mabait din naman to at palagay na nga ang loob sa kanya at parang kaibigan na lang kung makikipag-usap. Huwag mo nang galawin ng mga to ha, inayos ko na kasi. Bilin sa kanya ni Mary Rose na ang tinutukoy ay mga paper bag na nilapag nito sa sahig. Anong tingin mo sa akin? Pakialamera? Pamimiloso po ni Sandra at saka nakasungit na naman ang mukha kahit walang ginagawang masama ang sekretarya. At saka ano bang laman niyang mga paper bag? Bakit ang dami naman? Mga gamit pang bata. Pinabili sa akin ni Sir Leo sa mall. Ngumiti pa rin sa kanya si Mary Rose kahit sinusungitan na ni Sandra. May asawa at anak na yata si Sir Leo. Yun atang matagal nang usap-usapan dito sa farm na sekreto raw niya. Kaya wala siyang pinapatulan na kahit sinong babae dito. What? May asawa at anak na si Sir Leo? Literal talaga na nandaki ang mga mata ni Sandra. Ayaw niya sanang maniwala kay Mary Rose kung hindi lamang niya nakita sa mukha nito ang kaseryosohan. Akala ko pa matagal ka na niyang secretary. Bakit di mo alam kung may asawa ba siya o wala? Isa sa pinakamagaling maglihim ang boss natin. Ni walang nakakaalam sa totoong tirahan niya. Lalong napamulagat ang dalaga. May iba ba siyang bahay bukod sa kubo? Tinawanan lang siya ni Mary Rose. Marami ka pang hindi alam tungkol sa boss natin. Di mo rin siguro alam na ex-girlfriend niya si Ma'am Iris, no? Yung manager sa resto? Sinunod lang ni Sir Aldrin. Bahagyang tumaas ang kilay ni Sandra sa nalaman. Kaya pala may kakaiba sa tingin na noon ni na Leonardo at manager ng resto na si Iris nga. Dati palang magkasintahan ng dalawa. Paanong sinulot ni Sir Aldrin? Malay ko. Naghibit ng balikat si Mary Rose. Basta nagulat na lang ang buong farm nang pagbalik ni na Ma'am Iris at Sir Aldrin galing sa team building, sila na ang mag-boyfriend. Lalo pang naguluhan si Sandra. Kung mag-boyfriend sila, bakit sobrang flirt pa rin ng Aldrin na yon? Halos lahat yata ng babae rito ay nilalandi niya. Kasi likas talaga na babaero yon. Harap-harapan kung lokohin si Ma'am Iris. Ibang-iba talaga sa pinsan niya. Napakabait na tao ni Sir Leo eh. Her eyes widened. Magpinsan pala. Isang buwan na kayo magkasama ni Sir Leo. Sa isang bubong pero ang dami mong hindi alam patungkol sa kanya. Tumatawang wika ni Mary Rose. Ngayon lang niya nalaman na madaldal pala itong kakwentuhan. May pagkamarites din. Siguro dahil ngayon lang naman sila nagkasama ng matagal na wala ang boss nila. Akala ko nga may something na sa inyong dalawa eh. Ha? Mas pinanlakin pa ng mga mata si Sandra sa huling tinura ni Mary Rose. Katunayan halos lumuwa na ang mga yon, kasabay ng nararamdaman niyang pamumula ng kanyang buong mukha. Paano mo naman nasabing may something sa amin ng boss mo? Alam mo naman na hindi yun pumapatol sa mga empleyado. Tinignan niya to ng masama. Huwag kang gumawa ng issue. Kapag natanggal ako dahil dyan, kakalbuhin talaga kita. Naparanok ang sekretarya. Bigla tong natakot sa naging reaksyon ni Sandra. Sorry naman. Opinion ko lang naman yon kasi ang sweet sa'yo ni Sir Leo. Kapag magkasama kayong dalawa at saka hindi lang naman ako ang nakakapansin nun, halos lahat yata ng tao dito sa farm eh, ganun ang iniisip tungkol sa inyo ni Sir Leo. Then, you are all wrong. Dahil kung siya hindi pumapatol sa empleyado, mas lalong hindi ako papatol sa boss ko, no? Mariing depensa ni Sandra. Lalo na kung may asawa at anak na. Hoy, opinion ko lang din yon ha. Huwag mong sasabihin kay Sir Leo at siguradong tatanggalin ako nun. Habol ng sekretarya ng talikuran niya ito para bumalik sa pagbabasa ng magazine. E di okay, para akong papalit sa'yo. Aniya at saka ngumisi lamang dito. Maldita ka talaga. Kung hindi ka lang makakatakas kay Sir Leo, di natin yung tinuloy at naglakad na palabas ng opisina. Babalik na ako sa field. Babalikan ko lamang si Sir Leo at kailangan niya ng tagapayong. Tila may halong pag-iinggit na pahabol pa nito. Nang marinig iyon ay mabilis pa sa 4:00 bumangon si Sandra, tsaka hinabol si Mary Rose. Ikaw na lang maiwan dito? Ako na magpapayong sa kanya dahil trabaho ko yon. Laking pasalamat ni Sandra nang marinig niya sa mga empleyado na nakaalis na raw ang mga professor at nadala na sa dormitory ang mga estudyante. Sumama raw doon si Leonardo para siguraduhin talagang maayos at ligtas ang titirhan ng mga bagong OJT.
Sumugod sa dormitory si Sandra sa kabila ng malakas na ulan. Medyo basa na nga siya kahit malaki pa ang payong na gamit dahil may kasama yung hangin. Maya-maya ay natanaw niya ang mga estudyante na tila pinag-uumpukan sa terrace ng dormitory. May bubong kahit ang bakuran ng 5-story ng gusaling yon, kaya pati doon may mga nagkalat din na estudyante dahil sa sobrang dami. Bahagyang umawang ang bibig ni Sandra nang sa wakas nakita niya ang pinag-uumpukan ng mga babae at baklang negosyante. Si Leonardo, para tong teacher na nakaupo sa silya at may hawak na libro habang napapalibutan ng mga kababaihan at ng mga bakla. Hindi niya malaman kung bakit nagmamadali siya sa pagpasok at pilit na hinahawi ang mga nag-uumpukan na makita niya ang matangkad at maputing babae na kulang na lamang ay magpakandong sa boss niya. Agad siyang tumayo sa harapan nito para harangan ng boss niya. Napahinto sa pagbabasa ng libro si Leonardo nang mapansin nito na nahawi ang mga estudyanteng nagkakagulo dito. He smiled when he saw Sandra and she was stunned as their eyes met. She felt dazed and breathless all of a sudden. Lalo na nang tumayutot sinalubong siya matapos makita basang-basa ng ulan ng payong niya. Hinila siya nito sa lugar na walang nagkakagulo ng mga estudyante. "What are you doing here?" he asked with a charming smile on her lips. Pero napalitan ng pag-aalala na makitang medyo basa rin ang buhok ni Sandra. "Sinabi ko nang hintayin mo na lang ako sa opisina, hindi ba? Bakit ka sumugod sa ulan?" Di agad nakapagsalita ang dalaga dahil biglang dumukwang ang binata at hinawi ang ilang hebla ng buhok niya na nabasa at dumikit sa noo niya. Halos magpantay ang kanilang mga labi. "I'm here para payungan ng boss ko." Simpleng sagot ni Sandra pagkatapos yung mapakurap-kurap. "Bakit? Nasaan ba si Mary Rose? Siya ang inutusan kong bumalik dito para sunduin ako Napasimangot si Sandra. "Ako ang nandito pero siyang hinahanap mo? Uuwi na lang ako. Tawagan mo na lang siya at magpasundo ka rito." Tumalikod na sana siya para umalis dahil sa sama ng loob niya, ngunit hinabol siya ng binata. Naramdaman na lang niyang hawak nito ang kamay niya. "Nagulat lang naman ako na sinugod mong ulan para lang payungan ako. Sa pagkakatanda ko noong unang pagkikita natin, sinumpa mong maputik na daan dahil nandidiri ka?" Nangiting paliwanag nito na magkaharap silang dalawa. "Tsaka iniisip ko rin baka magkasakit ka, kaya nga hindi na kita sinama rito Pigil ni Sandra ang mapangiti. "Inip na inip naman ako sa office mo. Nilinis ko na nga kahit mga drawer mo Sa pagtataka ni Sandra, bigla na lang nanlaki ang mata ng binata. "Pinakailaman mo kahit mga drawer sa executive table ko? I told you. Pakailaman mo ng lahat sa office mo basta wag lang ang table mo, lalo na mga drawer doon." Maagap na dugtong agad ni Sandra. "At wag kang mag-alala dahil masunuring empleyado naman ako." Tila nakahinga na maluwag si Leonardo nang masigurong nagsasabi nga siya ng totoo. Pero sa totoo lang, naka-curious na rin si Sandra ano ba talaga ang tinatago nito sa drawer na yon. Kahit kay Mary Rose hindi rin pinapagalaw. Inisip na lang si Sandra baka doon nakalagay lahat ng pinakamahalagang dokumento nito. Good. Kapag Juan dumukot to ng panyo sa bulsa at pinunasan ang mukha ni Sandra. "Hintayin mo ako dito. Magpapaalam ako sandali sa mga OJT. Tapos ko na rin silang i-orient." Anito at saka siya kinindatan bago binalikan ang mga naghihintay na estudyante. Si Sandra naman ilang minuto lang naghintay, di napigilan ng pagngiti na maalalang pagkindat ng boss niya. Pero agad din siyang napailing at sinaway ang sarili bago pa man siya mahuli ni Leonardo na parang timang ngumingiti na mag-isa. Lalo pa yatang lumalakas ang ulan Maya-maya sabi nito nang balikan siya. "Pareho tayong mababasa kung dalawa tayong susugod sa ulan. Mas mabuting hintayin mo na lang ako dito, kukunin ko lang sasakyan ko. Nasa parking lot." Hinayon niya ng tingin ang sinasabi nitong parking lot. May kalayuan din yon. Siguradong naliligo na sa ulan ang binata bago pa to makarating doon. "Wait, sasama na ako sa'yo?" Giit ni Sandra at nagmamadaling sumukob sa payong na inagaw sa kanya ni Leonardo. Nasa gitna sila ng ulan kaya hindi na siya nito pinabalik sa pinanggalingan. Hinubad nitong suot na jacket at sinuot yun sa kanya. "Isuot mo para di ka gaanong mabasa, lalo na yung likod mo." Feeling ni Sandra pinanlamigan siya lalo na sa pagiging sweet na naman ng binata. At di niya alam paano nito napansin kahit ang pangatal ng labi niya. Pigil ni Sandra ang mapangiti. "Nilalamig ka?" Nag-aaralang tanong nito. Di pa man nakasagot ang dalaga, kinuha agad nito ang kamay niya. Masuyong minasahe ang palad niya habang naglalakad sila sa gitna ng ulan. Di niya alam kung nakita ba ni Leonardo ang pangiti na naman niya dahil sa pagiging maalalahanin nito.
Dahil masyado siyang nakafocus sa magkadaop nilang palad, huli nang namalayan ni Sandra na nakapasok na pala sila sa mamahaling sasakyang ipapahiram dito ng farm. Kahit ang pagkabasa nilang dalawa ni Leonardo, huli na ring napansin ng dalaga. Kung di pa niya to nahuling nakatitig sa dibdib niya, di niya malalaman bumabakat pa lang suot niyang bra dahil kulay puti ang blouse niya na may manipis na tela at nabasa pa. Umuwi na muna tayo sa bahay para makapagpalit ng damit, lalo ka na. Deklara nito pagkatapos umiwas ng tingin. Bawal kang magkasakit. Mas lalo ka dahil ikaw ang general manager dito. Sabat naman ni Sandra. Di siya komportableng basa ang suot kahit walang ano-ano. Hinubad niya ang jacket ni Leonardo na hindi naka-zipper sa harap. Sa kanya sinunod ang blouse. Nakabara na lang siya nang lingon ulit siya ng boss niya. Nanlalaki ang mga mata na makitang ayos niya. What are you doing? Naaaliw si Sandra dahil bigla itong nag-blush at parang hindi mapakali. Di niya alam kung bakit gumana na naman ang kapilihan niya ng mga oras na yon. Curious siya sa kung hanggang saan ang kontrol nito pagdating sa trabaho at kung totoo man ang hula ni Mary Rose na may asawa at anak ng boss nila, gaano to kaloyal. Inilapit ni Sandra ang mga labi niya sa mga labi nito and she immediately felt his hot minty breath on her lips. Her body tingled in anticipation and she liked it now. Hindi katulad nung naiinis pa siya sa sarili dahil masyadong apektado sa presensya ni Leonardo. She looked teasingly in his eyes. I'm cold. Can you hug me?